isang paglipad ng pag-asa. Ang karerang, nagsalba sa isang kampo. Kung may kanin ka sa iyong hapag ngayon, subukang isipin ang isang buong kampo ng mga refugee na walang natirang pagkain kahit para sa mga bata. Sa Sudan, nararanasan ang pinakamatinding krisis sa pagkain sa loob ng maraming taon. Napapagod ang mga tao sa kahahabang pila at may mga batang nagsisimulang mag-shock dahil sa malnutrition. Ang convoy ng tulong ay naantala na naman ng 7 araw. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Humingi ng emergency landing rights ang Pilipinas at nagpadala ng isang eroplano na uuna sa lahat. Ang tanong, sa isang delikadong lugar, sapat na ba ang isang eroplano para makatulong? O hindi rin ito makakarating sa mga nagugutom? Panoorin hanggang dulo at makikita mo kung paano nabago ng isang gabi ang kapalaran ng buong kampo. Ang mainit na hangin ay nagdadala ng alikabok sa mga mata, kaya't napipilitan ang lahat na bahagyang ipikit ang kanilang mga mata habang naglalakad sa kampo ng mga refugee sa labas ng lungsod ng Sudan. Ang iyak ng mga sanggol ay sumasabay sa tuyong ubo ng mga matatanda. Hindi ito tunog ng pagsabog, ngunit isang tunog na mas nakakatakot. Ang kolektibong dagundong ng mga kumakalam na sikmura sa buong magdamag. Hinawakan ni Aisha, isang voluntaryong nurse, ang pulso ng isang batang lalaki na sobrang payat na bakat na ang mga buto. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit bitak-bitak ang kanyang tuyong labi. May kinain ka ba ngayong araw? Mahina ang sagot ng bata, tubig at kalahating piraso ng tinapay, kahapon. Ang bodega ng pagkain ng kampo ay nakakandado ng isang kalawanging padlock dahil wala nang maipapamahagi. Isang linggo, nang hindi dumarating ang mga truck ng supply mula sa malaking lungsod, naputol ang mga ruta. Ang presyo ng pagkain sa merkado ay sumirit, hindi na kayang bilhin ng karaniwang tao. Lalo na sa kampo, kung saan puro mga taong tumakas mula sa digmaan para silang tuluyang kinalimutan. Si Musa, ang pinuno ng kampo, ay naglakad sa tabi ng mahabang pila ng mga tao na abot na sa dulo ng bakod. Bumulong siya kay Aisha. Kung walang darating na pagkain bukas, hindi na natin makokontrol ang mga tao. Alam niya na ang ibig sabihin ng hindi makontrol ay hindi lang sigawan. Nangangahulugan ito ng sakit, pagnanakaw, stampede, at isang desperasyong nagiging apoy. Nang gabing iyon, isang maikling voice message mula sa isang international organization ang pumasok sa radyo ng kampo. Ang convoy ng tulong ay naantala muli, hindi bababa sa 7 araw. Ang huling 7 salita ay nagpatahimik sa buong tolda, na para bang may nagpatay ng lahat ng ilaw. Napaupo si Aisha sa tabi ng isang bunton ng mga bato. Isinulat niya ang pangalan ng mga batang nanghihina na sa isang kuwaderno. Ayaw na niyang dagdagan pa ang listahan, ngunit pabigat ng pabigat ang kanyang panulat gabi-gabi. Bigla, muling tumunog ang radyo, ngunit iba ang tono ng boses. May isang espesyal na flight ng tulong na papaalis mula sa Pilipinas. Nagkatinginan ang lahat, na parang nabingi. Nagtanong si Musa, mula sa Pilipinas? Malinaw ang sagot, oo, humingi sila ng emergency landing rights at papunta na sila ngayon din. Napakuyom ng kamao si Aisha. Hindi niya alam kung sapat ang bilis ng ngayon din dahil sa kampong ito, maraming buhay ang maaaring wala ng bukas. Sa Maynila, alas 2 ng madaling araw. 3 beses na sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Lina, isang logistics officer. Nagulat siya at halos mabitawan ang baso ng tubig. Direkta ang boses sa kabilang linya, may malubhang krisis sa pagkain sa Sudan. Kritikal na ang kakulangan ng supply sa isang kampo ng mga refugee. Kailangan nating mag-ayos ng isang emergency flight. Tumayo si Lina mula sa kama at agad na binuksan ng kanyang laptop ang mga listahan ng mga bodega ng pagkain, packaging plants, refrigerated trucks, at collection points ay sabay-sabay na lumitaw sa 10 bintana ng kanyang screen. Alam niya ang patakaran sa mga misyong tulad nito, oras ang kalaban, at papeles ang unang balakid. Hindi pa kinukumpirma ng destinasyong paliparan ang landing slot, sabi niya sa kanyang team leader sa isang video call. Kung wala tayong slot, iikot lang ang eroplano at mauubusan tayo ng gasolina. Maikli ang sagot ng team leader. Humingi na tayo ng humanitarian aid rights, pero kailangan nating maging handa lumipad bago mag-umaga. Sa isang malaking bodega sa labas ng lungsod,
Nagsimulang gumana ang mga forklift bago pa man sumikat ang araw. Bigas, munggo, pambatang food supplements, gatas na pulbos, oral rehydration salts, at portable water filter kits ay inayos sa mga pallet na may pulang sticker na urgent. Ang ilang mga manggagawa ay hindi na nagtanong kung saan ito pupunta. Nang makita nila ang salitang refugees, mas lalo pa silang nagsipag. Dumating si Kapitan Reyes, ang piloto ng espesyal na flight na hindi pa napaplansa ang uniforme. Tiningnan niya ang ruta at kumunot ang noo. Mainit na panahon, malakas na alikabok at mga panganib sa seguridad. Ngunit hindi niya sinabi ang salitang kansilahin. Nagtanong lang siya, anong oras handa na ang karga? Si Lina ay tumakbo upang makipag-ugnayan sa lahat ng ahensya hanggang sa mamalat ang kanyang boses. Nagsumiti siya ng mga agarang request para sa overflight permits. Sa maraming bansa, paulit-ulit na sinasagot ang mga tanong tungkol sa bigat ng kargamento, uri ng pagkain, at mga sertipikasyon ng gamot. Bago mag-umaga, tila maayos na ang lahat. Ngunit isang mensahe ang pumasok. Ipinaalam ng destinasyon na ang kalsada mula sa paliparan patungo sa kampo ay maaaring isara. Walang garantiya ang seguridad. Natahimik ang conference room sa loob ng 3 segundo. Para bang narinig ng lahat ang sabay-sabay na pagtunog ng orasan. Tumingin ang team leader kay Lina. Kung sarado ang kalsada, paano natin ito maipapadala? Huminga ng malalim si Lina at binuksan ang isa pang layer ng satellite map. Kailangan nating siguraduhin na ang isang flight na ito ay hindi lang makakarating, kundi makakarating mismo sa kamay ng mga tao sa kampo. Hinigpitan ni Kapitan Reyes ang hawak sa kanyang pilot cap. Kung gayon, magdesisyon na tayo. Sisikat na ang araw. At sa sandaling iyon, alam ni Lina na ang misyong ito ay hindi lang isang karera laban sa oras. Ito ay isang karera laban sa kaguluhan ng isang buong bansa. Ang malaking eroplano ay nakaparada sa ilalim ng mga ilaw ng paliparan. Tahimik pa ang mga makina, ngunit ang paligid ay abala, parang isang maliit na digmaan. Ang mga palet ng tulong ay isinasakay isa-isa sa conveyor. Ang kabuoang bigat ay paulit-ulit na chinecheck hanggang sa magtugma ang lahat ng numero. Tinitingnan ni Lina ang listahan sa kanyang kamay at sinusuri ang aktwal na karga. Ang gatas na pulbos ay kailangang malapit sa pinto para unang maibaba, utos niya. Ihiwalay sa mga gamot para maiwasan ang moisture. Tumango ang mga manggagawa na sanay na. Lumapit si Dra. Santos, isang voluntaryong doktor, dala ang kanyang medical kit. Tiningnan niya ang listahan at mahinang sinabi, kung malubha na ang malnutrition sa kampo, maaaring makakita tayo ng mga batang nagsoshock. Sumagot si Lina, may dala tayong high-energy food supplements, pero kailangan itong makarating sa kanila sa lalong madaling panahon. Umakyat si Kapitan Reyes sa cockpit para suriin ito. Nakita niya ang weather forecast at napabuntong hininga. Malakas ang crosswind sa paglapag, sabi niya sa kanyang co-pilot, pero hindi natin hahayaang talunin tayo nito. Bago umalis ang eroplano, tinipon ng team leader ang lahat. Tandaan nyo, oras ang dala natin para sa kanila. Ang isang araw na pagkaantala ay maaaring katumbas ng maraming buhay. Nang isara ang pinto ng eroplano, ang anunsyo ay tumunog na para bang ang lahat ay nakakulong sa iisang determinasyon. Dahan-dahang umalis ang eroplano mula sa gate. Mahigpit na ikinabit ni Lina ang kanyang seatbelt. Hindi siya takot sa paglipad. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang kinatatakutan. Ang takot na hindi makarating ang pag-asa sa destinasyon nito. Sa daan, bahagyang yumanig ang eroplano dahil sa agos ng hangin. Inanunsyo ni Kapitan Reyes na manatili ang lahat sa kanilang mga upuan, ngunit kalmado ang kanyang boses na parang nagmamaneho sa isang madulas na kalsadang pamilyar na sa kanya. Kinuha ni Dra. Santos ang larawan ng isang bata mula sa isang file ng kampo mula sa mga naunang ulat. Bumulong siya sa sarili, magpakatatag ka, at itinago ang larawan na parang takot na liparin ito. Pagkalipas ng ilang oras, ang kulay ng araw ay nagbago mula sa maliwanag na asul patungo sa mapulang kulay abo. Ang disyerto sa ilalim ng eroplano ay walang katapusan. Bigla, tinawag ni Lina mula sa cockpit. May urgent news mula sa destinasyon. Nagmamadaling pumunta si Lina. Itinuro ni Kapitan Reyes ang mensahe sa screen. Kinumpirma ng paliparan na maaari tayong lumapag, ngunit mayroon lang tayong 45 minuto dahil sa mga panganib sa seguridad.
45 minuto para magdiskarga ng tontoneladang kargamento. Alam agad ni Lina na kung mabibigo sila, maaaring bumalik ang eroplano kasama ang lahat ng pagkain. Tumingin siya kay Dra. Santos at maikling sinabi, kailangan nating kumilos na parang nakikipag-unahan sa apoy. At nagsimulang bumaba ang eroplano patungo sa lupaing puno ng alikabok na may dalang pusta na mas malaki pa sa buhay ng mga sakay nito. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa runway, isang makapal na alikabok na kulay kahel ang tumaas na parang ulap. Naramdaman ni Lina ang pagyanig sa sahig ng eroplano. Isang mahabang tunog ng preno ang narinig bago huminto ang eroplano sa isang parking bay na malayo sa pangunahing gusali. Hindi pa man nabubuksan ang pinto, may isang sasakyan nang huminto na may sakay na mga lalaking nakauniporme. Isa sa kanila ay may hawak na makapal na folder at mabilis na nagsalita. Kailangang suriin ang lahat ng kargamento bago ibaba, sabi niya. Itinuturo ang mga pallet. Standard procedure. Agad na iniabot ni Lina ang mga dokumentong inihanda niya. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang boses upang maging magalang. Ito po ay agarang humanitarian aid. Ang mga bata sa kampo ay nagugutom na. Tiningnan ng opisyal ang mga dokumento at umiling. Nagbago ang patakaran ngayon. Kailangan ng karagdagang selyo mula sa ibang opisina. Ang mga salitang nagbago ngayon ay nagdulot ng tensyon sa mukha ng team leader ng Pilipinas. Bumaba si Kapitan Reyes. 45 minuto lang ang mayroon kami. Kung maaantala, aalis ang eroplano, prangka niyang sinabi. Wala akong magagawa, sagot ng opisyal at tumalikod upang kausapin ang kanyang mga tauhan na parang walang pakialam sa oras. Humarap si Dra. Santos. Kinuha niya ang isang maliit na sobre na may larawan ng isang bata mula sa ulat ng kampo. Ito ang mga taong naghihintay sa tulong, dahan-dahan niyang sinabi. Kung kailangan ninyong suriin, buksan natin dito. Ngunit hinihiling namin na ibaba muna ang pinakamahalaga, pagkain para sa mga bata at oral rehydration salts. Natigilan ang lalaki. Tiningnan niya ang larawan sa sobre at ang alikabok na palakas ng palakas. Hindi niya sinabing naaawa siya, ngunit humina ang kanyang boses. Ilang bahagi lang, pero dapat may mananagot. Agad na itinaas ni Lina ang kanyang kamay. Ako ang mananagot, at gagawin namin ang kumpletong inventaryo ng bawat item. Binuksan niya ang kanyang kuwaderno. Pallet number, lot number, expiration date, inihanda niya ang lahat na parabang alam niyang mangyayari ito. Sa sandaling bumukas ang cargo door, nagsimulang kumilos ang mga forklift ng napakabilis. Ang mga pulang pallet ay unang ibinaba, sinundan ng mga kahon ng food supplements at water filter kits. Ang lahat ay kumikilos na parang 100 beses nang nagsanay, kahit na ito ang kanilang unang pagkakataon sa isang tunay na sitwasyon. Ngunit may sumigaw mula sa dulo ng tarmac. Tigil! Isang lalaki ang tumakbo papalapit. May bagong security alert. Bawal lumabas ang anumang convoy sa paliparan ngayon. Napatingin si Lina na parang sinaksak sa dibdib. Kung hindi makakalabas, hindi makakarating ang tulong sa kampo. Iiwan namin ang mga gamit sa paliparan? Matigas na tanong ng team leader. Sa ngayon, iyan lang ang magagawa, maikling sagot ng opisyal. Tiningnan ni Kapitan Reyes ang kanyang relo. Wala pang 20 minuto ang natitira. Mahinang sinabi ni Dra. Santos, ngunit malinaw, kung iiwan natin ito dito, ano ang mangyayari sa kampo ngayong gabi? Walang nakasagot dahil alam ng lahat ang sagot. At ang tunog ng alikabok na humahampas sa eroplano ay lumakas, na parabang binibilangan sila ng mundo para magdesisyon. Nakatayo si Lina sa gitna ng tarmac, nakatingin sa mga palet ng pagkain na kalahati ng naibaba. Kung ipagpapatuloy nila ang pagdiskarga, masasayang ang oras. Ngunit kung hihinto sila, ang mga naibaba ng gamit ay magiging isang tumpok ng pag-asa na nakakulong sa likod ng bakod. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, isang lumang pickup truck ang lumapit. Ilang mga lalaking nakasibilyan ang bumaba. Isa sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay maikling nagpakilala, ako si Yusuf, isang driver, para sa isang lokal na organisasyon. May alam kaming alternatibong ruta papunta sa kampo kung aalis tayo ngayon. Tumingin ang opisyal ng paliparan,
Ipinapaalala ang utos na bawal lumabas. Nagkibit-balikat si Yusuf. Bawal sa pangunahing kalsada. Ngunit ang alternatibong ruta ay daanan ng mga lokal, hindi ito dumadaan sa checkpoint na iyon, sabi niya na parang normal lang. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong pagmamadali. Tumingin ang team leader ng Pilipinas kay Lina na parang nagtatanong sa kanyang mga mata. Mapanganib ba? Natahimik si Lina sa isang segundo bago sumagot. Mapanganib, ngunit mas mapanganib kung hahayaan nating mamatay sa gutom ang mga bata. Nagdesisyon sila agad. Hatiin ang karga sa dalawang batch. Ang una, na naglalaman ng pagkain ng bata, oral rehydration salts, at high-energy food, ay kailangang mauna. Ang pangalawa, na binubuo ng bigas at iba pang supply, ay susunod kung ligtas ang ruta. Sumama si Dra. Santos sa unang sasakyan. Alam niyang kailangan siya doon para suriin ang kalagayan ng mga may sakit at ayusin ang pamamahagi. Ang mga pickup truck ay pumila at mabilis na kinuha ang mga gamit. Tinakpan ng lona ang mga ito para protektahan mula sa alikabok. Isinulat ni Lina ang listahan sa isang karton at itinali ito sa isang pallet. Kung mawala, masusundan natin, sabi niya kay Yusuf. Ang convoy ay tahimik na umalis sa paliparan, walang sirena, walang bandila, walang malaking prosesyon, dahil ang tulong na ito ay kailangang maging hindi kapansin-pansin upang manatiling ligtas. Sa maalikabok na daan, napakakapal ng alikabok na tanging ang mga ilaw sa likod ng sasakyan sa unahan ang nakikita. Sumigaw si Yusuf sa gitna ng hangin, "Kung makakasalubong tayo ng maling grupo, huwag kayong magsasalita. Ako na ang bahala." Mahigpit ang hawak ni Dra. Santos sa strap ng kanyang medical kit. Mas malakas ang kabog ng kanyang dibdib kaysa noong nasa emergency room siya. Bigla, tinamaan ng ilaw ng sasakyan ang anino ng isang grupo ng mga taong nakaharang sa daan. Ang mahahabang kahoy sa kanilang mga kamay ay kumikinang na parang mga sandata. Agad na binagalan ni Yusuf ang takbo. "Huwag kayong gagalaw," mahina niyang sinabi. Si Lina, na nasa kabilang sasakyan, ay nakita silang itinaas ang kanilang mga kamay na para bang pinapahinto sila. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na maaaring hindi sapat ang isang eroplano kung sarado ang isang daan at ang buong convoy ay huminto sa gitna ng alikabok at kawalan ng katiyakan na wala sa anumang plano. Dahan-dahang ibinaba ni Yusuf ang bintana. Nagsalita siya sa lokal na wika sa grupo ng mga lalaking nakaharang. Ang kanyang boses ay hindi mapanghamon, hindi rin mahina, ito ay matatag tulad ng isang taong kilala ang lugar na ito. Lumapit ang pinuno ng grupo, tinitingnan ang lona na tumatakip sa kargamento. "Anong laman yan?" "Pagkain ng bata at gamot, papunta sa kampo ng mga refugee," sagot ni Yusuf. Mahinang tumawa ang isa. "Pagkain? Sa panahong ito, lahat ay nangangailangan yan." Gagalaw sana si Dra. Santos para magsalita, ngunit pinigilan siya ni Yusuf. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na kahon. Binuksan niya ito para ipakita ang mga sachet ng oral rehydration salts at food supplements. "Hindi ito ibinebenta sa merkado," sabi niya. "Ito ay para iligtas ang mga bata sa kamatayan ngayong gabi." Tiningnan ng lalaki ang mga sachet sa kanyang kamay. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay nagsimulang mag-alinlangan. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan na mukhang gutom at nanghihina rin tulad ng mga tao sa kampo. "Bakit tumutulong ang mga Pilipino?" tanong niya. Dahil sa tanong na iyon, hindi na napigilan ni Dra. Santos. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa sasakyan, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang dala. "Dahil kung kami ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin din naming may tumulong sa amin," sabi niya sa simpleng Ingles. Itinuro niya ang kanyang medical kit. "Doktor ako." Isang sandaling katahimikan ang namayani, na para bang tinitimbang ng lahat ang pagitan ng pagkuha nito para sa sarili at pagpayag na makarating ito sa mga bata. Sa huli, humakbang paatras ang pinuno ng grupo at maikling sinabi kay Yusuf, "Makaalis kayo, pero mag-iwan kayo ng isang kahon para sa amin." Tumingin si Yusuf kay Dra. Santos, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagtiimbagang si Dra. Santos, alam niyang kung hindi sila papayag, maaaring mawala ang lahat. Kinuha niya ang pinakamaliit na kahon ng food supplements at iniabot ito. "Kunin ninyo, pero ipangako ninyo na sa mga bata ninyo ito ibibigay, hindi ibebenta."
Kinuha ito ng lalaki. Hindi siya sumagot ng oo, ngunit sumenyas siya para padaanin sila. Ang mga pickup truck ay dahan-dahang dumaan na parabang dumaan sa isang pintuan na halos magsara na. Agad na pinabilis ng convoy ang takbo hanggang sa humampas ang hangin sa kanilang mga mukha. Mahapdi ang alikabok sa mata, ngunit walang nagreklamo dahil bawat minuto ay pagdadala ng buhay pasulong. Si Lina, na sumusunod, ay narinig ang balita sa radyo. Napapikit siya sandali. Gusto niyang umiyak, ngunit wala siyang oras para umiyak. Nag-utos lang siya, idiskarga lahat. Magpapadala tayo ng susunod na batch kung ligtas ngayong gabi. Sa eroplano, ilang minuto na lang ang natitira kay Kapitan Reyes. Kailangan niyang magdesisyon kung maghihintay o babalik na. Tiningnan niya ang tarmac at sinabi sa kanyang crew, maghihintay tayo ng 15 minuto pa, 15 minuto lang. Ang 15 minutong iyon ay maaaring ang manipis na linya sa pagitan ng isang matagumpay na misyon at tulong na hindi kailanman nakarating. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtakbo sa alikabok, isang malamlam na liwanag ang lumitaw sa abot tanaw na parang isang bituing nahulog sa lupa. Itinuro ni Yusuf, nasa kampo na tayo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sabay-sabay na buntong hininga sa lahat ng nasa sasakyan. Ngunit mabilis na bumalik ang katahimikan dahil sa harap ng gate ng kampo, siksika ng mga tao. Ang sigawan ay maririnig mula sa labas ng bakod. May sumisigaw ng pangalan ng isang bata, may humihingi ng pagkain, at may umiiyak na parang wala ng lakas tumayo. Tumakbo si Musa, ang pinuno ng kampo, papunta sa unang sasakyan. Namumula ang kanyang mga mata sa kakulangan ng tulog. Dumating talaga kayo, sabi niya, na parabang hindi makapaniwala. Akala namin chismis lang. Agad na bumaba si Dra. Santos, ibaba muna ang pagkain ng mga bata. Magtayo ng screening area para sa mga may sakit dito. Itinuro niya ang isang bakanteng espasyo malapit sa medical tent. Ang mga batang sobrang nanghihina na ay kailangang unang makatanggap ng food supplement. Nang makita ni Aisha, ang nurse ng kampo, ang kahon ng oral rehydration salts, halos mapaluhod siya. Salamat sa Diyos, bulong niya. At mabilis na tinawag ang mga voluntaryo sa kampo para tumulong sa pagbubuhat. Ang pamamahagi ay hindi maaaring gawin tulad ng dati na isang tao, isang supot, dahil sa gutom, nagkakagulo ang mga tao. Kaya't mahigpit na inayos ni Nadra. Santos at Aisha ang prioridad. Mga bata, buntis, at may sakit muna bago ang mga pamilyang kaya pang maglakad. Nasa paliparan pa rin si Lina. Narinig niya ang ulat. Nakarating na sa kampo ang unang batch. Napapikit siya at napakuyom ng kamao na para bang nagpakawala ng hiningang pinigilan niya buong araw. Ngunit hindi pa tapos ang ulat, pero nagsisiksikan na ang mga tao, may panganib ng riot. Sinubukan ni Musa na mag-anunsyo sa isang lumang megaphone. Lahat ay makakatanggap. Pumila lang po. Ngunit may mga grupong hindi naniwala. Nakita nila ang mga sasakyan at inisip na kung hindi sila makikipag-agawan ngayon, magugutom na naman sila. Umakyat si Aisha sa isang upuan at sumigaw habang umiiyak. Ito ay pagkain para sa mga anak ninyo. Kung magpapatayan kayo ngayon, wala ring makakakain bukas. Naputol ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang natumba sa gitna ng mga tao. Mabilis na tumakbo si Dra. Santos. Mahina ang pulso, mabilis siyang nag-inject ng IV fluids at nagbukas ng isang sachet ng food supplement, ipinahid ito sa labi ng bata. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata na parang bumalik mula sa malayo. Ang mga taong malapit ng magkagulo ay unti-unting tumahimik dahil nakita ng lahat. Ang pagkaing ito ay totoong nakapagliligtas ng buhay. Ngunit bumulong si Musa kay Yusuf. Nakaligtas tayo ngayong gabi. Pero paano bukas? Hindi pa sapat ang pagkain para sa buong kampo. Tumingin si Yusuf sa kadiliman. Kailangang maipadala ng eroplanong Pilipino ang ikalawang batch. Kung hindi, mag-aapoy na naman ang gulo. Kasabay nito, sa paliparan, natatanggap ni Kapitan Reyes ang bagong utos, kailangan nang umalis agad. Tumakbo si Lina papunta sa tarmac dahil kung aalis ang eroplano, saan pupunta ang ikalawang batch ng tulong? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng terminal building ay hindi nakatulong dahil sa tensyon,
Pakiramdam ni Lina ay para siyang nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Tumatakbo siyang dumating sa tarmac at nakita ang crew na isasara na ang cargo door. Tumingin si Kapitan Reyes sa kanyang relo. Pagkatapos ay kay Lina. Wala na tayong oras. Kailangan na nating bumalik para sa seguridad. Habol hininga si Lina. Ang ikalawang batch. Kung hindi maipapadala ngayong gabi, magkakagulo ang kampo bukas, mabilis niyang sinabi. May alternatibong ruta na kami, kaya itong dalhin ni Yusuf. Lumapit ang parehong opisyal ng paliparan, seryoso ang mukha. Hindi naligtas ang sitwasyon sa labas. Iminumungkahi kong umalis na kayo ngayon din. Tumayo ng tuwid si Lina. Kung aalis kami, maiiwan ang mga supply at magugutom ang mga tao sa kampo. Binuksan niya ang kanyang logbook. Ako ang mananagot sa lahat ayon sa mga dokumentong ito. Hinihiling ko lang na payagan kaming ibaba ang karga at iwanan ito sa isang ligtas na lugar sa paliparan. Ipapadala namin ito gamit ang mga truck na nakaayos na. Natahimik ang opisyal. Tila may iniisip siya. May bodega ng militar sa likod ng paliparan. Naligtas pa, mahina niyang sinabi. Pero kailangan ng bantay at kailangang gawin ng mabilis. Tumingin si Lina sa kanyang team. Gawin na natin. Nagsimulang magdiskarga ang mga forklift ng walang tigil. Ang mga bigas at munggo ay inilipat sa mga lokal na truck na naghihintay. Ang mga pallet ay muling tinakpan ng lona na may malinaw na tatak sa Filipino at Ingles. Relief supplies, not for sale. Lumapit si Kapitan Reyes kay Lina. Sigurado ka bang maipapadala mo yan? Sumagot si Lina. Hindi ako sigurado, pero sigurado ako na kung hindi natin susubukan, mas maraming mamamatay. Bago isara ang pinto ng eroplano, isang flight attendant ang nag-abot ng tubig kay Lina. Hindi ka pa kumakain. Kinuha ito ni Lina at uminom ng isang lagok. Sila sa kampo, ilang araw nang hindi kumakain. Nagsimulang umugong ang mga makina. Dahan-dahang umalis ang eroplano, sumenyas si Kapitan Reyes sa ground team. Mag-ingat kayo. At lumipad ang eroplano sa maalikabok na kalangitan. Sinundan ito ng tingin ni Lina hanggang sa mawala. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang atensyon sa bodega sa likod ng paliparan kung saan naroon pa ang mga supply. Alam niyang nagampanan na ng isang eroplano ang kalahati ng kanyang tungkulin. Ang isa pang kalahati ay ang pagtiyak na magpapatuloy ang paglalakbay ng mga tulong na ito nang walang eroplanong gumagabay. Nag-text si Yusuf, mas tahimik ang kalsada ngayong gabi. Kung aalis tayo ng alas 3 ng madaling araw, mas ligtas. Binasa ito ni Lina at hinigpitan ang hawak sa telepono. Hindi siya isang sundalo, ngunit ngayong gabi, kailangan niyang magplano na parang isang commander. Dahil kung hindi makarating ang convoy na ito, ang kapayapaang kapapanalo lang ay maaaring mabasag sa pagsikat ng araw. Alas 3 ng madaling araw. Tahimik na umalis ang mga truck mula sa likod ng paliparan. Ang mga ilaw sa harap ay pinadilim. Ang mga pallet ay mahigpit na nababalutan. Si Yusuf ang nanguna na parang isang anino. Si Lina ay nasa gitnang truck. Hawak ang radyo sa lahat ng oras. Nang makarating sila sa kampo, madilim pa, ngunit gising na ang mga tao. Ang balitang may darating pang tulong ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy. Mabilis na inayos ni Musa ang mga voluntaryo, nagtayo ng bagong pila. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang sistema ng paghahati sa mga zona, ipinamamahagi ito sa bawat pamilya, ayon sa talaan ng kampo na inihanda ni Aisha, na bawasan ang pag-aagawan. Sidra Santos ay nakabantay sa lugar para sa mga bata. Nakita niyang maraming bata ang nagsisimula nang bumalik ang lakas dahil sa food supplement kagabi. Ang ilan ay ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Ang ngiting iyon ay hindi maganda dahil sa mapuputing ngipin, kundi maganda dahil sila ay buhay pa. Pumasok si Lina sa medical tent. Mahigpit na hinawakan ni Aisha ang kanyang kamay. Kagabi, natakot kami na baka magkaroon ng stampede, nanginginig na sabi ni Aisha. Ngunit nang gumaling ang isang bata, tumahimik ang buong pila. Na para bang naalala ng lahat na tayo ay mga tao, nagsimula ang malakihang pamamahagi. Ang bigas ay sistematikong hinati. Ang munggo ay inilagay sa maliliit na supot upang makapagluto talaga ang mga pamilya. Ipinakita kung paano gamitin ang mga water filter. Ang malinis na tubig ay kasing halaga ng pagkain, sabi ni Dra. Santos.
Pinanood ni Musa ang kanyang mga tao na tumatanggap ng pagkain, pamilya-pamilya. Sinabi niya kay Lina, "Alam mo ba, sa panahon ng taggutom, nagsisimulang magnakawan ang mga tao, magalit sa isa't isa. Ngunit ngayon, muli nilang sinasabi ang salitang salamat." Narinig ito ni Lina at napaluha. Hindi siya proud na parang isang nagwagi. Naramdaman lang niya na ang bigat na dumadagan sa kanyang puso sa loob ng maraming araw ay nagsimulang gumaan. Ngunit bago pa man makapagpahinga, tumunog ang radyo mula sa security post. May balitang nalaman ng kabilang armadong grupo ang tungkol sa mga supply. Maaari silang papalapit. Ang kampo na kapapanalo lang ng Pag-asa ay muling kinabahan. Tumingin si Yusuf sa madilim na kalsada. Kung darating sila, maaaring manakawan tayo. Alam agad ni Lina, ang misyon ay hindi nagtatapos sa paghahatid. Maaaring kailanganin pa itong protektahan hanggang sa maipamahagi lahat. Sinabi ni Dra, "Santos, kailangan nating ipamahagi ito sa lalong madaling panahon bago pa man may makakita sa bodegang ito bilang isang minahan ng ginto." At sa sandaling iyon, isang tunog ng makina ang narinig sa malayo mula sa labas ng kampo na para bang maraming sasakyan ang paparating. Walang nakakaalam kung ito ay tulong o panganib na papalapit. Ang tunog ng mga sasakyan mula sa labas ng kampo ay muling nagdulot ng gulat sa mga tao. Mabilis na inutos ni Musa na patayin ang ilang ilaw sa paligid ng bodega ng pagkain upang mabawasan ang visibility mula sa malayo. Umakyat si Yusuf sa pinakamataas na bahagi ng bakod, tinitingnan ang kadiliman. Hindi pa malinaw kung sino sila, sigaw niya. Ngunit wala tayong oras para maghintay. Tumango si Lina. Kung gayon, ipamahagi na natin lahat ngayong gabi, maikli niyang sinabi, na para bang inuutusan ang sariling puso na tumigil sa takot. Tinipon ni Aisha ang mga pinagkakatiwalaang voluntaryo. Hinati sila sa 3 team, isa para mag-empake, isa para mag-ayos ng pila, at isa para tumakbo at maghatid sa mga pamilyang may sakit na hindi makalakad. Ang pamamahagi ay naging parang isang assembly line, ngunit isang assembly line ng mga taong nagtutulungan gamit ang kanilang mga kamay. Tiningnan ni Dra Santos ang listahan ng mga batang may mataas na panganib at pinuntahan ang bawat tolda. Inabot niya ang food supplement sa isang ina. Yumuko ang ina na parang magpapasalamat. "Wala akong maibibigay," sabi ng ina. Umiling si Dra Santos, "Mayroon kang anak, panatilihin mo siyang buhay. Sapat na iyon." Samantala, binuksan ni Lina at Yusuf ang huling pallet. "Kung mananakawan tayo, hindi dapat malaking tumpok ang matira," sabi ni Yusuf, at tinulungan siyang hatiin ang bigas sa pinakamaliliit na supot na magagawa. Ang ilang mga tao sa kampo na dating nag-iisip na makipag-agawan ay tumayo at tumulong magbuhat dahil nakita nila na kung magtutulungan sila, lahat ay makakatanggap. Isang batang lalaki na kahapon ay nakaupo lang dahil sa panghihina, ngayon ay nagbubuhat ng supot ng munggo at tumatakbo para ihatid sa isang matanda. Nakangiti siya habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Lalong lumakas ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Ang ilaw sa harap ay sumilip sa siwang ng bakod. Natahimik ang lahat sandali. Sumigaw si Yusuf, "Huwag hihinto, malapit na tayong matapos." Pakiramdam ni Lina ay tumitibok ang kanyang puso, kasabay ng bawat pag-angat ng supot. Bawat supot na naipapasa ay nangangahulugang nababawasan ang tsansang manakawan. Sa wakas, ang huling palet ay walang laman. Tanging mga kahoy at tali na lang ang natira. Huminga ng malalim si Musa. Naubos na, ngunit naubos dahil nakarating sa mga kamay nila, hindi dahil inagaw. Huminto ang mga sasakyan sa malayo, na para bang nag-alinlangan ng mga driver. Nang hindi nila makita ang malaking tumpok, hindi na sulit ang panganib. Dahan-dahang lumipas ang mga minuto hanggang sa unti-unting lumayo ang tunog ng mga sasakyan. Natahimik ang buong kampo na parang kalalampas lang ng isang bagyo. Napaupo si Aisha sa sahig, tumatawa habang umiiyak. Naipamahagi talaga nating lahat, ngunit tumingin si Dra Santos sa kadiliman. "Nakaligtas tayo ngayong gabi," mahina niyang sinabi. "Pero bukas, kailangan ng bagong plano. Kung hindi, babalik ang krisis." Tumango si Lina. Alam niyang nabago ng isang eroplano ang kapalaran ng kampo, ngunit ang pagpapanatili ng kapalaran na iyon ay nangangailangan ng higit pa sa isang gabi. Kinabukasan,
sumikat ang araw sa mahabang hanay ng mga tolda. Ang amoy ng lugaw ay lumutang sa hangin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. May mga batang nagtatakbuhan, kahit napayat pa, ngunit ang kanilang mga halakhak ay napakalakas na napatingala ang maraming matatanda na paluha. Nagkaroon ng maliit na pulong sina Lina, Musa, Aisha, Yusuf at Dra Santos. Hindi nila pinag-usapan ang tagumpay, kundi ang pagpapatuloy. Binuksan ni Lina ang kanyang kuwaderno. Ang natirang pagkain sa mga pamilya, gaano katagal ito tatagal kung magtitipid? 4,005 araw, sagot ni Musa. Pero dumarami ang may sakit at kailangan ng mas marami ng mga bata. Kailangan natin ng tuloy-tuloy na sistema ng malinis na tubig, dagdag ni Dra Santos. Kung hindi, uubusin ng diarrhea ang anumang pagkain. Tinuruan niya ang team ng kampo tungkol sa mga hand-washing stations, paggamit ng oral rehydration salts, at paghihiwalay ng mga may sakit. Makikipag-ugnayan ako sa mga lokal na merkado, alok ni Yusuf. Maaari tayong makipagpalitan ng ilang bagay, pero kailangan nating pigilan ang sobrang pagtaas ng presyo. At kailangan nating ipaalam sa mga tao sa kampo kung may susunod pa, sabi ni Aisha. Kung hindi nila alam, babalik sila sa takot. At ang takot ay nagdudulot ng karahasan. Kinuha ni Lina ang kanyang telepono at agad na nagpadala ng ulat sa Pilipinas. Hindi ito mahaba, ngunit mabigat. Nakarating na ang tulong. Pansamantalang nabawasan ang panganib ng riot, ngunit kailangan ng tuloy-tuloy na plano ng suporta kahit 2003 batches pa at dapat magdagdag ng mga buto ng gulay o kagamitan para sa community kitchen. Nang hapon na iyon, isang ina ang nagdala ng kanyang anak kay Dra Santos. Ito ang batang lalaki na kahapon ay sumagot ng tubig at kalahating piraso ng tinapay. Ngayon, may hawak siyang isang mangkok ng lugaw. Inabot niya ito kay Dra Santos na para bang isa sa uli. Salamat, isang salita lang ang sinabi niya. Ngunit ang isang salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng talumpati. Nakita ni Lina ang eksenang iyon at nalaman na ang eroplano ay hindi lang nagdala ng bigas, munggo o gamot. Nagdala ito ng oras na hiniram pabalik para makatayo muli ang kampo at ang paniniwalang hindi sila pinabayaan ng mundo. Ngunit bago gumabi, mabilis na bumalik si Yusuf na may balita. May tsismis na isasara nang matagalan ang pangunahing ruta at muling tumataas ang presyo ng bigas sa lungsod. Tumingin si Lina sa kalangitan na nagsisimula ng mamula. Alam niyang maaaring bumalik anumang oras ang gutom kung iisipin nilang ligtas na sila. Ngayong gabi, sabi niya sa lahat, kailangan nating magplano para sa susunod na batch. Kung hindi, ang lahat ng ating pinaghirapan ay guguho sa loob ng isang linggo. At sa kanyang isipan, may isang tanong, ano pa ang maaaring ipadala ng Pilipinas bago pa man lumala muli ang krisis? Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magkaroon ng maliit na community kitchen ang kampo. Isang malaking kaldero ang nakasalang sa apoy. Ang mga taong dati ay pumipila ng walang pag-asa. Ngayon ay mas kalmado na dahil alam nilang mayroon silang kakainin. Inayos ni Aisha ang iskediul ng pamamahagi ng malinis na tubig mula sa mga filter kit. Natutunan ng mga bata na maghugas ng kamay bago kumain. Si Musa ay nag-organisa ng mga bantay kasama ang mga voluntaryo upang maiwasan ang pagnanakaw at mabawasan ang tensyon. Si Yusuf ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kalapit na nayon para sa mga supply sa makatarungang presyo at si Lina ay hindi pa umuuwi. Nanatili siya upang isara ang mga account, itala ang pamamahagi, at linawin ang plano para sa susunod na pagpapadala. Dahil nakita niya, kung hindi malinaw ang papeles, ang tulong ay maiipit sa mga patakarang nagbabago bawat minuto. Isang araw, nakaupo ang mga bata sa isang bilog, nakikinig sa kwento ni Yusuf. Ikinuwento niya na may isang bansang napakalayo na hindi sila kilala ng personal, ngunit nagpadala pa rin ng tulong. Bakit po? Tanong ng isang bata. Dahil ang mga tao ay dapat tulungan ang kapwa-tao, sagot ni Yusuf. Narinig ito ni Lina at natahimik. Hindi niya gustong maging bayani. Gusto lang niyang gumana ang sistema ng sapat na mabilis para maabutan ang buhay ng mga tao. Bago siya umalis, ipinakita sa kanya ni Musa ang kuwaderno na may listahan ng mga nanghihinang bata noong unang araw. Maraming pangalan ang may markang gumaling na.
Ang ilan ay hindi pa, ngunit ang bilang ng mga nawala ay mas kaunti kaysa sa kinatatakutan ng lahat noong gabing iyon. Inabutan ni Musa si Lina ng isang lokal na scarf. Hindi ito mahal, ngunit ito ay isang pangako na aalalahanin ng kampong ito ang iyong ginawa. Umiling si Lina. Hindi lang ako, ngumiti si Musa. Oo, pero ikaw ang gumawa para ang isang eroplano ay hindi lang maging balita sa radyo. Ginawa mo itong pagkain sa kamay ng isang bata. Sa araw na umalis si Lina sa kampo, tumakbo ang parehong batang lalaki para magpaalam. May hawak siyang isang piraso ng papel na may guhit ng isang malaking eroplano at mga supot ng pagkain. At may nakasulat na salitang Filipino na hindi tuwid. Salamat. Tinanggap ito ni Lina at yumuko. Paglaki mo, tulungan mo rin ang iba ha? Malakas na tumango ang bata na parang isang pangakong walang pirma. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa kampo. Ang alikabok ay sumunod sa mga gulong, tulad ng dati, ngunit iba na ang pakiramdam. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na tinatakpan ng alikabok ang pag-asa, lumulutang na lamang ito sa katotohanang hindi pa tapos ang krisis. Ngunit sa kampong iyon, nabago na ang kapalaran mula sa paghihintay ng walang pag-asa, patungo sa pagtayo para mabuhay. At lahat ay nagsimula sa isang paglipad na unang nakarating, sa araw na halos wala nang bukas ang buong kampo. Sa huli, ang dinala ng eroplanong iyon ay hindi lang pagkain. Ito ay oras na tumulong sa isang buong kampo na hindi gumuho na parang domino at isang pag-asa na nagpangiti muli sa ilang mga bata.